Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula September 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyways, magsimula na tayo. Naging tatlo. Dalawa lang eh. Pero may extra message tayo. Ito, extra to. So, tungkol saan to? Well, maraming pwedeng scenario dito. Pwedeng may celebration na maaaring ma-cancel, ma-postpone, at yun yung matatanggap nyong mensahe. So, pwedeng occasion, celebration, meeting, appointment, date. Parang gathering ba, in general. Na yun nga. Maka-cancel, mapo-postpone, for some reason. So, kuha na tayo na iba. Ano may isip eh. Saan pa ba isang bit ko? Excuse me. So, ano kaya to? Parang may something na nag-end. Pero mukhang ano to, reconciliation kasi mukhang healing to eh. So, reconciliation o paggaling sa sakit. Pwede rin. Actually, ibang case din eh ganito. Depende sa kung anong klaseng healing ang gusto nyo. So, kung karma, pwede rin. Anyways, kung reconciliation to, para sa iba sa inyo. So, as friends ba? As lovers? O as co-workers? Healing din to. Pero ano kaya? Wala akong idea. Anong klaseng tao to? Ano kaya to? Kaibigan ba to? Karelasyon? At ito pares lang. Pero ano kaya to? Parang umulit lang oh. Ito. Ano kaya? Hindi matindi. Kasi paulit-ulit na senaryo to eh. Paulit-ulit siyang nangyayari sa past na pwedeng nag-cause para magkalayo ng landas. Someone younger. Ganito. Ano siya eh.
past love interest. Probably nakilala lang to sa social media. Um, Pwedeng case-to-case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pwedeng someone na younger sa iba sa inyo o klase siguro. So again, depende sa nanonood. Ano lang siya, connection lang. So friends siguro to. Crush ng iba sa inyo na parang malayo sila sa isa't isa eh. On and off yung connection nila sa madaling salita. Yun yung medyo negative pattern dito. So, ang nangyari, napatagal na lalo. Ghosting na ba to? O ewan ko, hindi na sila nagko-communicate eh. So, ang dating sa akin, magre-reconnect ulit sila. So, again, connection to. Dito, relasyon. More like friend o crush. Ganon. Na-meet lang. You found friend o na-meet lang somewhere, probably sa internet. Pero hindi sila ganun ka-close kasi nga may distance. Ganyan. Na pwede nga mag-reconnect ulit sila. Well, anyways, ano pa ba? Ano pang deck ang gagamitin ko? So, sa case na to meron tayong Queen of Hearts at Eight of Diamonds. Well, ang dating sa akin may someone dito na babae siguro o kung lalaki, edi na-embody niya yung feminine energy na para bang gusto niya mag-adventure, mag-try ng something new. Gumala sa somewhere na hindi niya pa napuntahan. O kung single, edi mag-try, maghanap ng pwedeng new love interest. Ganun eh. Parang gusto niyo mag-adventure, mag-try ng something na wala sa routine niya o mag-adventure na nga lang in general. Pero may ibang case din naman na baka ikasal na to. May iba sa inyo babae. Kakasal na. Babae o lalaki nga, pero feminine energy, so introvert. Baka ma-engage. O kung naghahanap ng work, edi baka matanggap na. Pero possible din yung may changes na maaaring mangyari sa work o career life. O sabihin natin may iba sa inyo na magta-travel. Pero babae nga. Babaeng tao o lalaki pero introvert. Nagagala siya somewhere, single to. Tapos, doon niya mamimit yung mapapakasalan niya. Sa somewhere na malayo o habang nagta-travel siya. So, pwedeng sa bus mismo, tricycle. Habang malayo, tricycle. Pwede rin naman sa ibang lugar. Habang nagta-travel siya, ganyan. Doon niya mamimit. O, doon mismo sa malayong lugar. Parang may kuha pa ba akong iba? Ito, iba pa akong deck dito. So, sa case na to, ano to?
Well, may someone dito na parang may gusto siyang i-clear. Kasi ano eh, yung tao dito sad siya. Parang gusto niya ng enlightenment o clarity sa something na kinai-stressan niya o pinoproblema niya. Pero maganda kung i-clarify natin ito. Ano kaya to? Ano problema ng babae dito? O ng tao mismo? Kasi dalawang gender pala. Pero ang ganda ng pagkapula nito. Pulang-pula. Pero dito pa rin ako. Sa dark red. Parang blood type ng red. Mas fab ko yan. So, ano kaya ang possible problem dito? Well, ang problema ng tao dito, ginost daw siya. Na parang gusto niya malaman anong nangyari. What went wrong? Bakit siya ginost? Bakit di niya nagparamdam? Ganon. So, gagamit tayong ibang deck. Anong mensahe? Ngayong di na sila nag-uusap. Asan ba yung deck ko dito? Wait lang. Hahanap lang ako ng magandang deck na fit sa ganitong sitwasyon. So, wait lang. Commercial. May nahanap na ako. So, game. Anong mensahe ng taong to? Sa iba sa inyo, nag-ghost sila o someone na hindi na sila nag-uusap for some reason. No contact na pala to. Mensahe ng person ng iba sa inyo. So sabi, I want to tell you the truth. Guilty oh. I feel pain from the damage I have caused. Well, may gusto daw siyang i-clarify at guilty siya. Guilty. Tungkol saan kaya? Guilty? Ano to? San? Pero baliktad. Guilty sa pag kukos ng sadness sa iba sa inyo. Pero hindi ko magets eh. Nag-away daw. Alam niya na malungkot yung iba sa inyo. So, ewan ko kung sino to, pero may someone na parang umalis sa connection, di na sila nag-uusap o ginost o ewan ko. Siguro nag-away sila. Ito, bumaliktad tong temperance. Ano kayang pinagawa ng mga to? Pero aware siya na sad yung bida sa kwento. So, yung iba sa inyo to. Ano pinagawa ng mga to? Ayan. Pero at least wala namang third party. Yun ang somewhat good news. Ang main problem ng discord o arguments, disagreement, o crisis in general, crisis ay probably money issues. So, siguro, inutangan yung iba sa inyo, tapos di na nagbayad. O,
Dinugas sa pera, basta pera. Pera ang ugat. So, gusto niya siguro i-clarify yung kanyang side. At guilty siya sa ginawa niyang kalokohan, again, tungkol sa money o career in general siguro. Kasi ano to, pentacles. So, ganun eh. Pero, at least nga, hindi siya tungkol sa relasyon. O tungkol to sa opportunity, chance na nasayang. Pwede rin ganun. Kasi na-pressure daw. Pwede rin. O kaya hindi tinanggap yung opportunity chance ay dahil feeling trapped. Pwede rin ganun. Well, anyways. Kuha na lang tayo ng ibang detalye, pampa good vibes. Isang card lang. Commitment is an important factor in building a successful relationship. Pero dito, sino kaya bida? Bago tayo pumunta dito. Kasi ito maganda para sa mga in a relationship. Diba? Mananatili ang commitment. Pero dito sa no contact sila. Sino kaya to? Sino yung person na iba sa inyo? Scorpio. Libra. So ito, maganda para sa mga in a relationship. Sino naman tatama niyan? Ito yung partner. Aries. Aquarius. Pero Libra nga pala tong reading. Ito, kapwa Libra. So, ito yung partner dito na may magandang samahan. Sa 2 weeks na to. Aries, Aquarius. At ang huli, ito isa. Last bit. Ay, hindi pala to. Saan ba yun? Ito. Knowledge is power. Knowledge and learning empower lang pala. You. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.